sa kahulugan ng pangalan ni Jesus. Si Isaiah 26, tumutulong sa atin na maunawaan natin yun. Sinasabi ng talata na ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, kapagiling ng Diyos, walang hanggang mga prinsipe ng kapayapaan. So doon sa text ko ito ng Isaiah 26, yung pangalan ni Jesus, ito'y tumutukoy sa kanyang mataas na posisyon at kapitan. Na sa rin pagkaunawa natin, sa pangalan na binabanggit ng Pilipos 2:9 na yung pangalan na nahihigit sa lahat ng pagpangalan. At ang pagluhod ng ating tuhod kay Jesus ayon sa Pilipos 2:6 ay isang pagkilala sa mataas na posisyon at otoridad na ibinigay sa kanya ni Jesus. Isang otoridad o posisyon na katataas kaysa sa naibigay sa sinumang. Kaya kapag kinikilala natin ang otoridad na yan, kinikilala natin ang kahulugan ng pangalan ni Jesus. Ngayon, ano ang gantimpala na ating matatamo o mapapanatili natin ang mabuting pangalan? Nasisikap tayo gumawa ng pangalan, nasisikap tayo mapanatili yung mabuting pangalan. Meron po tayong gantimpala matatamo? Meron. Buhay na walang hanggan, ibigay ni Jehovah kung gagawa tayo ng mabuting pangalan ngayon at pananatilihin natin ito hanggang sa ano. Wala nang panahon ni Abel, alam hanggang ngayon, tanda natin, kapag sinusulat na ni Jehovah ang mga pangalan ng tapat ng mga lingkod niya sa kanyang pagkakulang. At kapag dumating ang Armageddon, isa tayo sa ililigtas ni Jehovah mula sa kanyang listahan ngayon at bibigyan ng gantimpalang buhay para mabuhay na loob ng isang lingkod. Yun ang gantimpala kapag pinanatili natin na meron tayong mabuting pangalan sa harap ng mga tao. Kaya ang malaking kulutong na pangalan na katalasan ng buhay, ito ang nangyayari sa kanila. Sila ilalabas ng buhay mula sa malaking kulutong at gagantimpalaan sila ng buhay na walang hanggan dito sa pagkasunod. Pero ang tanong, pwede bang mabura yung pangalan natin sa akin? Pwede. Kaya ngayon sinasabi dito sa Otay, gagawa tayo ng mabuting pangalan ngayon hanggang sa duwating ng bagong sanlibutan. Sa pag binabanggit ng Exodus 22 na pwedeng mawala yung ating pangalan sa listahan. So para hindi mawala yung ating pangalan sa aklat ng buhay, ano kailangan? Kailangan manatili tayong tapat hanggang sa Panginoon. Nagsasabot ito ng ating paraan ng pamumuhay, personal na mga katangian, mga ugali, na nagpapaaninag ng mga katangian ng Jehovah, at panatilihin natin na tayo nagkakapit ng mga pamantayan. Pagka ginawa natin yun, lahat tayo ay nagsisikap gumawa ng mabuting pangalan, makakaasa tayo, aalalahanin tayo ni Jehovah, bibigyan tayo ng gantimpalang buhay, at kagalakan ngayon pa lang at buhay sa marami. Salamat. Okay. Malinaw na nakita natin mga kapatid ang nakabalihan na dapat mabulit pangalan sa harap ng mga Diyos na Jehovah at makamit natin ang kanyang pagsangayon at ang buhay na wala. Ang nakinabang sa iyong pahayag na may ilan na 143 at ikaw na sa mga kasita, inayahan sa mga pagpupulong sa Jehovah at Webes, sa ito ng gabi, at hindi natapos ko ay sa pagpapagod. As pinigyan ko lang ang pagpapagod na ating pagpapagod para sa malayo. Ito tayo sa ibang bakit natin para pagpapagod. Talento ang natin sila. Pagsimula ng ating pag-aaral, nais natin ulitin si Jehovah sa pamamagitan ng isang akit. Kayong lahat ay niyagayahan na tumayo o kontinente. At ating awitin ng awit 107, ating tayo sa bundok ni
Sa ikatong artikulo na, ang issue ito, ang pantayan ng IDF-15 at ang dalawang artikulo sa linggong ito at sa susunod ay tumitingin sa isang mosaiko. Sabi rin na kahilingan ng isang mosaiko na sa sinaw ng mga Israelita na maghandog sila kay Jehovah. Wala sa ilalim ng kautusan yun ng mga Kristiyano. Pero inaasahan ni Jehovah na magpapakita rin ang pasasalamat sa Kanya ng mga mananampahan niya sa ngayon. Pag-iwanag ng mga artikulo nito kung paano tayo tinutunan ng kautusan sa mga gawain. Kaya sa pagina 16, ang artikulo matuto mula sa palangkas ng katotohanan at ang tekstong tema ay kinuha mula sa Roma 2:20. Taglay ninyo ang kalangkas ng kaalaman at ng katotohanan sa kautusan. Kaya sa loob ng ating pag-aaral, hahanapin natin sagot sa tatlong pangunahing punto na nabanggit sa gilid sa ano lumalarawan ng mga haing itinagda ng kautusan sa ito. Ang pangalawa, ano ang pagkakatulat ng mga haing ng mga Israelita at ng hain ng mga Kristiyano sa ngayon. At pangatlo, paano nagiging katanggap-tanggap o katanggap-tanggap na Jehovah ang isang hain. Dahil sa loob ng artikulo nito, meron tayong apat na loob na paksa na ating susulitin. Pero tayo ay magsisimula lalo sa pagbabasa ng unang parako sa kaya natin ay babasa ito para sa ating. Sa tulong ng Israel na ilang ng Apostol Pablo, naunawa natin maraming aspekto ng forsa sa ito. Halimbawa, sa kanyang ginam sa mga Pedro, pinaniwala niya kung paano si Jesus bilang dapat na mataas na ito ay minsan ang nakapaghandog na papaluto-luto ay para magdamo mula matubusan ang mga manapagdala nito. Sinabi ni Pablo na ang pagkakakulo ay alino lamang akalan ng mga bagay. At na si Jesus ang naging kapatigan ng isang tipan na mas mabuti sa kautusan ni Moises. Ang paliwanag ni Pablo tungkol sa kautusan ay malaking tulong para sa mga Kristiyano ng panahon niya at maging sa atin ngayon. Matulungan tayo nito na lubusang pahalagahan lahat ng ginawa ng Diyos para sa atin. Ang tanong, bakit mahalagang maunawanan natin ang kahulugan ng kautusan sa ito? Maalaala na lamang na lahat kayo ay niyagayahan na magkomento at magtabang hanggang sa tangkulilan, pero ngayon, masimulan na sa pagkita maraming mga kamay na taas. Kaya nung nagtanong, bakit mahalagang maunawaan natin ang kahulugan ng kautusan sa ito? Brother
Pastor Manalo. Nagawin po ang mga paliwanag po ng Pablo po sa kursa ay maraming po para sa mga Kristiyan noong panahon niya para pati sa atin sa ngayon. At pati po ba tayo po na usap o palag na lagi po ang Diyos tayo. O nga, anong tawag ng tipan na tinuturo ni Pablo dito? Anong uri ng tipan siya? Na si Jesus ang tagapamagitan? Anong uri ng tipan? Si Sister Eugene, tama? Isang tipan nga ba na mas mabuti sa oras ng Jesus? Kaya kung mas mabuti, sigurado, lalo na magiging interesado tayo sa mga detalye nito. Okay, tayo ay tutungo na sa pangalawang parako. Sa kanyang ginam sa mga taga-Roma, may mga eskwela sa Pablo na patapos sa mga Hudyong Kristyano na nakatira doon at naturuan sa kusang masaya. Sinabi niya na yamang alam ng mga ito ang kusan, may bentayo sila dahil taglimita ang walang kasama naman ng mga katotohanan. May tipik mo ba at sa kanyang natubig ng mga sulat? Dahil naunawaan at ginagalan nila ang balantas ng inyong katotohanan, ang mga Hudyong Kristyano yun, kaya dapat ang mga Hudyong naunan sa kanila, ay nakapagpakapagturo sa mga walang alam na kung saan pinigiging boga sa kanyang payo. At bago tayo ay tutungo sa pagbangon ng tanong, ay sa ating buklatin ang ating mga Biblia rin at kaya natin na si Brother Giselle Corteras ay papasa para sa atin ang Roma 2, 17 hanggang 20 na bahagi kung saan tinunang ating temang Kristo. Roma 2, 17 hanggang 20. Ngayon kung ikaw ay isang bumili sa pangalan at nananalig sa kautusan at pinagmamabuti ang Diyos, at alam mo ang kanyang kalooban at sinayunan ng mga bagay na magagaling dahil pinuturuan ka ng bitigan mula sa kautusan, at naniniwala ka na ikaw ay isang tagaakay ng mga bulat, iwanan para sa mga nasa pag-ibig, tagapagpurit ng mga di makatulad, guro ng mga sanggol, at nagtataglay ng balangkas ng kaalaman at ng katotohanan sa kautusan. Nandito sa huling bahagi, bitaw ang ating tema. Pero ang tanong sa parako ay, ano ang bentaha ng mga Hudyong Kristiyano sa mga hindi? Okay, ikaw. Dahil nauunawaan at ginagalang nila ang balangkas ng Diyos at katotohanan, ang mga Hudyong Kristiyano iyon. Gaya ng dapat ng mga Hudyo na ay nasa kanila na makapagturo sa mga walang alam sa kausang pinili o sa paniniwala. Mahusay. Paano naging pamilyar ang mga Hudyo sa kautusan? Kaswado naman sa atin nabasa sa mismong versikulo sa Biblia. Paano naging pamilyar sila sa nilalaman ng kautusan? Sa versikulo 18 na ating binasa. Si ating kaibigan sa Pinera. Welcome po ng nakalalakan ng Roma 2 kabanata 20. Nagkapag-uwi ng ating mga kapila ng puro at nagkatagay ng balangkas alaman at katotohanan ng kautusan. O nga, yun ang taglay nila. Pero nais natin malaman din kung paano nangyari na naging pamilyar sila at nakapag-akay sila sa mga iba. Si Brother Manalo. Dito sa huling bahagi ng teksto ng talatang 18, dahil tinuturuan ka ng bibigyan mula sa kautusan. Kaya sa mga salita, talagang alam nila ang kautusan ay naging bahagi o matuturo sa kanila. Diba? Lagi pinabasa sa kanila ang utos na ito. Saan ginagawa nito ng pananuli ng mga Hudyo? Saan narinig nila ng bibigan
ang pagtuturo ng kautusan sa Sulugnados. Tungkol sa mga pagpupuluhan sa sinagoga. Pero sa buong kasunayan, ang lahat ng mga katiyak na ngayong pag-iitong pa rin, pagsunod sa mga batas ng Moses. Doon naging pamilyar sila sa balangkas ng kautusan, sa regular na pagbabasa ng batas sa sinagoga. Tayo ay tutungo ngayon sa pangalawang bahagi, sa unang subtopiko, mga anino ng hari ni Jesus. Ating basahin ang paraphrase. Para maunawaan ang mga ito ni Jehovah, kailangan natin ang balagtas ng katotohanan na pagkikipagyo. Mahalaga pa rin ang mga simula ng ni Jehovah sa kanyang bayan sa pamamagitan ng orsang masyado. Ngayon, talakayin natin ang isang aspekto ng orsang yun, kung paano inakay ang iba't ibang hari at handog ang mga Hudyo tungo kay Kristo, kung paano sila naglawan ito na maunawaan ng mga kaibigan ng Diyos. At yamang hindi nagbabago ang saligan, mga kaibigan ni Jehovah sa kanyang alipod, nakikita rin natin kung paano ang mga batas ng Diyos hingil sa mga hari at handog ay makatulong sa atin at suriin natin kalidad ng ating sagradong paglilingkod. Ang tanong dito sa 3, paano tayo magkikinabang sa pag-aaral tungkol sa paghahay ng sinapunang mga Hudyo? Sa pagkakaan si Brother Torres. Ipinapaalala nito sa mga Hudyo na lahat sila ay pinanganak ng isang dalang makasalanan. Oo nga. Pero nais natin matandaan isang saligang punto kaugnay sa personalidad ni Jehovah. Baka mayroong gustong basahin sandali doon sa Malakias 3:6. Mayroong si Sister Espineta. Malakias, Kabanata 3, versikulo 6. Sabi ko rito, sapagkat ako ay si Jehovah, hindi ako nagbabago, at kayo man ay mga anak ni ako, hindi pa kayo dumarating kayo sa katapusan. Okay, kapag nagsabi dito na hindi nagbago si Jehovah, ano ang masasabi natin o ano maaasahan natin kaugnay sa mga iba't ibang alintutunin sa batas mosaiko? Sister Abiamar? Totoo, wala na po yung batas masyado po, pero yung mga prinsipyo na papanood ko ay kapit pa rin sa ating mga Kristiyano sa kanya. Kaya ito ay tutulong sa atin upang sa gano'n, makita rin natin ang quality o kaya yung kahalagahan ng ating pagpilihan sa usapan. Kaya, ano masasabi natin kung ngayon tungkol sa mga kahilingan ni Jehovah para sa modernong panahong liturya? Lubusan na iipat ang mga iyon. Ano sa palagay ninyo? Si Brother Manalo? Masabi natin na kung sa halaga sa ating parehas na, pero alam natin na mag-iba paraan, pero kung sabihin naman sa sagrado pag-ibig yung parehas. Alam niyo, ang sagot ng tanong ay nandun mismo sa gitna ng pangina, letra K. Ano sabi doon? Sa malalaking letra, letra K. Si Sister Sway. Hindi po nagbabago ang saligan ng mga kahilingan kay Jehovah sa kanyang lingkod. Alam ko mga kapatid, tinatawag ng pansin natin madalas ang ilan ng mga susi punto sa isang artikulo ay display ng mas malaki sa dokumen. Okay, tayo ay tutungo na sa paragraph 4 at 5. Maraming aspekto ng pagsama sa ito ang nagpaalala sa mga Hudyo na makasalanan sila. Halimbawa, sino mang humibo ng bangkay ng tao ay kailangan sumailalim sa pagpapatalisay. Para magawa ito, isang malusog na pulang baka ang kailangan patayin at sudugin. Ang mga punto ay pinahalo sa tubig na matinis na ibiusin sa taong pinagdalisay sa ikatlo at ikaw araw pagkatapos siya marunang.
Ayon din sa kusang, ang mga babae ng sila ay nagiging marunong sa loob ng isang pinto na panahon. Pagkatapos nito, kailangan nilang magbayad sada sa pamilya ng pagkahain. Ipinaalala sa mga Hudyo na lahat ay nanganak sa dagat ng kasalanan. Ngayon po mga pagkakataon na kailangan maghandog ang mga Hudyo ng mga hayop para makapatawaran ang kanilang mga kasalanan. Naunawa naman nila o hindi, ang mga hain ihandog sa pagkakataon at sa mga ihandog maglaw sa Templo ni Jehovah ay anino ng sakdal ng haring Jesus. Ang tanong dito sa 4 at 5, dalawang kakaiya. Letra A, ano ang ipinaalaala ng kautusan mosaiko sa bayan ng Diyos? Ang si Guard ay nananabik na sumagot. Nagpaalala sa mga Hudyo na makasalanan sila. Mahusay ang sagot mo. Nais natin magbigay ng karagdagang aspekto na nabanggit dito sa parako. Kahit anong aspekto ng buhay tao ay idinig dito na may ikasagdara ng tao. Para tayo maaga. Si Venezuela. May dalawang aspecto dito. Yung isang tao na nakalito sa tayo kaya isang kaya sana patay sa mga bata susunugin ang mga boto ng halos kote. Nililisik ito sa dapat ng hanggang patapos sa yung isang babae na yung katabang naman ay nurugin siya at kailangan siya makadog. Ito yung napapalala naman na sila ng pagkakulit. Kaya itong bahagi sa bilang 19, unang angkas. Pagka napansin nyo medyo malalim ang kayusang ito sa paghahandog ng abong ito o tubig sa paglilinis. Pero ang pinakasusi ay paala-ala nito na lahat tayo mga isagdan na kailangan ng spiritual na paglilinis. Ang letra B ng tanong, sa ano lumalarawan ng mga hayop itinagda ng kautusan? Si Sister Lakisa, Mga kahit po may nakita ng kausang-usang ko, ay ito po ay mga inulang sa kanilang ng Jesus. o nga, kaya may nabanggit yan sa Hebreo 10, ang bahagi 1 hanggang 10. Anong tawag sa mga hain ito? Ito ay ang isang ano, si Sister Esquera. Ang mga hayop yun ay nagpapaalala ng kanilang mga kasalanan. O nga, pero ginagamit ng versikulo doon sa Hebreo, sa pinakaunang versikulo ng Kabanata 10, ang isang salita na medyo naglalarawan itong kayusan. Ito ay si Sister Rebecca sa likod. Anino po. Isang anino. Pero pansinin natin, sa isang literal na anino na nakikita mo, halata ba dyan ang lahat ng mga detalye sa itsura ng isang tao? Pag nakikita natin ang isang anino lamang, halata dyan ang lahat ng mga feature o mga pagkakakilala ng isang tao. Si Brother Isidro, Hindi po, tanging ating ikita ay yung hugis na magpapaalaala sa atin kung ano. kaya pagkasabi nito na ang batas mosaiko ay parang anino, naunawaan ba ng mga Hudyo ang lahat ng mga aspekto nito? Naging malinaw ba sa kanila, Sister Teres? Panahon po nila hindi pa po inaalam. Ngayon, pag-isipan natin ang pangalawang subtopiko, ang tamang salawin sa pagkakain.
At ibasahin ang para 6 at 7. Mahalagang kaibigan po ba sa mga sinika ang paghahandog ng mga hari na malusog, di bulag, walang kapansanan, sakit o kasalan. Ang mga bunga o budol na ihahandog ay kailangan ang mga unang bunga ang pinakamaginang sa kanilang hangin. Hindi katanggap-tanggap tingin po ba ang sekundang klaseng handog. Ang mahalagang kaibigan ito hanggang sa mga hayop ay nagpapahiwatig na walang batik at walang dugis ang naging hari ni Jesus. Ipinahiwatig din ito na ang pagtubos na ibibigay ko ba para sa katauhan ay ang pinakamaginang at pinakamahalaga sa kanila. Kung ang naghahari talagang nagpapasalamat kay Jehovah sa lahat ng kanyang kabutihan, pipiliin niya ang pinakamaginang sa pagkahari niya, di ba? Bagaman siya ang magpapasya, alam niyang hindi manunulog ng Diyos sa mga handog na may epekto. Ipinawali ito na tuloy niyang pamaligid lang o pamaligid pa ba ang pagkahari. Kaya naman dapat ang isugin ang ating paglilingkod sa Diyos. Ano ang salubin ko sa paglilingkod kay Jehovah? Kailangan ko bang pag-isipan ang kalidad ng aking paglilingkod at ang aking motibo? Salamat. Ang unang tanong dito, letra A, dalawang bahagi rin. Ano ang dapat tandaan ng mga Israelita kapag pumipili ng ihahandog? Si Sister Gwen. Kapag dapat sa wait na kapag sa paghatid mo ng hayop, dapat ito'y malusog, bulag, walang kapansanan, sakit at kasala. At kapag mga bunga o buto ng mga pangyaman doon, kailangan mga unang bunga ang pinakamainam sa katamakan. Salamat. Usay. Ang pangalawang bahagi ng tanong, ano ang ipinag-iiwanig ng kaliliman ito? Si Sister Espiritu. Naiiwanig lang po nito na yung hayop ay walang batik, walang bungis, yung patubos ni Jesus. Kaya yung patubos na ibibigay ni Jehovah para sa sangkatauhan, yun po ang pinakamainam at pinakamahalaga sa kanya. Ngayon, para higit pa maunawaan natin itong kahiliman, maganda na buklatin muli natin ang ating mga Biblia at pakinggan natin ang mainam habang binabasa ni Brother Fronteras ang Malakias 1, 6 hanggang 8 at saka versikulo 13. Brother Fronteras. Ang anak sa dagat kanya ay nagpaparangal sa Ama at naglingkod sa kanyang dakilang Panginoon. Kaya, kung ako ay Ama, nasaan ang karangalan mo sa akin? At kung ako ay dakilang Panginoon, nasaan ang pagkatakot sa akin? At kung sabi ni Jehovah ng mga po sa inyo, kung mga saserdote na humahanap sa aking pangalan. At sinabi ninyo, sa anong paraan namin hinahanap ang iyong pangalan? Sa mga magitan ng paghahandog ng magawing tinapay sa ibabaw ng aking altar. At sinabi ninyo, sa anong paraan ka namin pinuli? Sa pagsasabi ninyo, ang misa ni Jehovah ay karapat hanapin. At kapag naghahandog kayo ng hayop na bago pag-ihain, hindi yun masama. At kapag naghahandog kayo ng hayop na bigay o ng isang may sakit, hindi yun masama. Ilapit po yun sa iyong gobernador pagkasunod. Makakasumbong kaya siya ng kaluguran sa iyo o tatanggapin mo lang kaya ng may kabaitan ang sabi ni Jehovah ng mga po sa talagang Kristo. At sinabi ninyo, narito, anong kapagulan? At sininghalan ninyo iyon ang sabi ni Jehovah ng mga po. At nagdala kayo ng bagay na inagaw at ng pilay at ng may sakit. O, dinala ninyo iyon bilang kaloob. Kaluluburan mo kaya yun sa inyong kamay, ang sabi ni Jehovah. Okay, kaya napakaganda itong pangalagpira ng propeta. Pero tingnan natin ang kung paano kapin ito sa ating sarili. Ang tanong sa letra B, anong mga tanong ang maaari nating pag-isipan? Kapag na isang maliit na kamay. So, ako ay Sister Ano ang saloobin ko sa paglilingkod kay Jehovah? Mahusay, yung ang isang magandang tanong. Pero pa iba,
ito si Sister Benes. Kailangan ko ba ang pag-isipan ang kalidad ng aking paglilingkod at ng aking pagkito? Oo nga. Ngayon, pag-isipan pa natin sandali dun sa nabanggit ng propeta, si Malakias. At tingnan ninyo din ang larawan niya. Anong uri ng mga hayop ang inihandog ng ibang mga Israelita noong panahon ni Malakias? Sister Payo? Ang pinahain nila yung may kapinsana. Wala. Kaya, anong pakiramdam ng isang tao pagka tinatanggap niya ang isang regalo na sila kumikilensya? Si Brother Ramos. Ayun, dahil sa inihain na yan, o handog, merong malusog, meron namang may kapintasan. Ngayon, ang tanong, kung may regaluhan ka ng may kapintasan, maaaring meron kang nadadapang mahusay-husay, pero hindi the best. Hindi pinakamahusay. Hindi pinakamabuti. Kaya, ang mararamdaman kayo, isang pinakamabuti, isang pinakamabuti, at kung isa, parang ano lang, parang hindi mo masyadong masabing maganda. Ayun, ano ang ibig sabihin niyan? Merong saloobin, merong motibo. Kaya yung paglilingkod kay Jehova, tinatanong mo sa sarili mo, ano ba saloobin meron ako? Anong motibo? Ano ba ito? Talaga bang anong uri ng paglilingkod ko kay Jehova? Tandaan natin ang mismong halimbawa ni Jehova. Anong naging handa si Jehova na ipagsakripisyo? Ano ito si Sister Sanigel? Tandaan na si Jehovah Diyos, inalin niya o sinakripisyo niya mismo yung kanyang sakdal na anak, yung pinakamainam at yung pinakamahalaga sa kanya para sa lahat. Okay. Kaya, ang panganagmira doon ng propeta, pagka inalapit ng isang tao ang ay na may diferensya sa isang gobernador, anong sabi niya? Anong tanong ang binabago niya? Pero Higuayan? Ito na yung tatanggapin kayo ng tao yun. Pero si Jehovah, mas nakita kaysa sa tao, kaya dapat yung kalidad na ating paghahain sa kanya, kaya dapat yung pinakamahusay sa atin. Kaya napakalinan itong panganagmira na nadadama natin ngayon kung bakit gano'n ka-importante ang ating motivasyon kung bakit tayo ay naglilingkod kay Jehova at kung ano natin ibibigay. Ano manalo ay diba? Kasi kung halimbawa, tayo tumatak ng isang hayop na may bigay o kapigtasan. Pakaisipin ka natin siguro nagagalit sa akin ng tao. Kaya sabihin, hindi talaga siya gumamit isang bagay, hindi kami tutulog mo. Kaya darating ang Diyos sa iyo pa, kung aking pamilipura at parang pinatira lang para may kapigtasan, hindi ko nakakagawa sa kanila. Pero tayo ay nagsusuri ng iba pang aspekto nito. Ang para po 8 at 9 ay tinutukoy sa iba't ibang uri ng mga hain ng mga Israelita. Basahin natin. Ang isang segida ay maaaring pusang loob na pagdor kay Jehova para ipakita ang kanyang kasalanan. O maaaring niyang hinihin ang pagsang-ayon ng Jehova sa pamagitan ng pusang loob na ibigay ng handog na sinusunod. Sa ganyan mga kaso, malamang na hindi siya mag-isip na kay Jehova ang pinakamatinaw. Sa ngayon, ang mga Kristyano ay hindi na nagkahandog ang integral ng mga hayop ng daan pero naghahain pa sila sa diwa na sa nila ang mga panahon, lakas at alerya para pag-ikuran si Jehova. Sinabi ng Apostol Pablo na ang pagmagpapagahan pagpahayag ng ating pag-asa at ang paggawa ng buti at ang pagbahagi ng mga bagay-bagay sa iba
ay mga hain at papalugod sa Diyos. Pinahiwatig na sa loobin natin ang iyong mga gawain, kung gaano kalaki ang ating pagpapalaga sa lahat ng ginagawa ni Kuha at ng Diyos para sa atin. Kaya tulad ng Sansalita, kailangan suriin natin ang ating saloobin at motibo na maglilingkod sa Diyos. Sa ilang sitwasyon, kahilingan ang sa mosaiko ng isang salita ay magbigay ng handog ukol sa kasalanan o handog ukol sa pagkakasala. Kaya ang obligasyon niya, ito, may mga pagkakataon kayang ibilitan lang siya maghandog. Hindi magkakataon kung talagang gusto niya magpapantig ang mabuti ko ngayon niya kay Ibo. Tanong dito sa option 9, ano ang matututuhan natin higit sa saloobin ng mga Israelita kapag nagkakain? Si Salamsin. Matututuhan po natin kapag sila'y naghahain, ito rin ang sa loob. Kapag sila'y naghahain, ito po ay pusang loob at hindi kami pilitan. Hindi po sila nagdadalawang isip na nainak doon kay Howard, hindi na nakaibat ng kahanin. Kaya nga po sa ngayon, sa mabuti po na paraan, tayo mga Krisyano ay hindi na nakahandog ng mga pinaghahain na sa musulman. Pero sa iba, tayo po ay nagsasakripisyo ng ating panahon, lakas at kariyerihan para paglingkuran sa inyong baba. Kaya tulad ng mga Israelita, dapat po natin suriin ang ating saloobin at motibo sa paglingkod sa Diyos. Sa gayon, may papakita po natin kung gaano kalaki na ating pagpapahalaga sa lahat ng ginawa ng Diyos para sa atin. Salamat. Ngayon, pansinin pa natin ang nabanggit sa parapon 9, ang ilang mga hain na naging kahilingan sa kautosan mosaiko dahil sa mga bagay na ginagawa ng mga Israelita. Ano masasabi natin kaugnay sa gayong uri ng hinihiling ng mga handog? Handog na yung kahilingan. Sister Espiritu. Sa ikalawang sitwasyon po sa kautosang mosaiko, isang kahilingan po sa isang Israelita na magbigay ng handog ukol sa kasalanan o handog ukol sa pagkakasala. Kaya ito po, dahil sa ito'y kahilingan, obligasyon po ito. Pero may pagkakataon ba napipilitan lang siya ng handog? Pero kung talagang gusto po natin na mapanatili natin yung mabuti nating kaugnayan sa Diyos na Jehovah, yung kahit ito ay kahilingan, dapat ito rin yung pinakamabuti yung ibibigay natin sa Panginoon. Oo nga. Kaya pag-isipan natin sandali, bilang mga Kristiyano tayo, meron ba bang mga bagay na parang magiging obligasyon para sa atin? Sister Duran? Okay. Sa living po for sa lugar, binanggit na yung mga Israelita pag sila ay nagkasala ng natin o hindi naman nila alam na nagkakasala sila. Pero kung malaman na nagkasala sila, kailangan sila ang maghandog o para yung papalugan sa kanilang kasalanan. Yun po ay obligasyon. Kaya kung ang isang Israelita po ay napipilitan na gawin, hindi naman niya sinasadya yun, manalag siya kayo po. Kaya hindi po para sa kanya. Mga bagay tayo na nakasala tayo ng mga Israelita. Pero kailangan pa rin natin siya pag-ibig. Oo nga. Pero pag-isipan pa natin sandali, ang ating obligasyon bilang Kristiyano, susunod natin. Ano pa rin para sa ating mga batas? Halimbawa sa amin may nagsabi ng Jehovah dahil tayo nakapagpunta sa mga puno. Ngayon, hindi ito ay kusa or sariling pili. So, ay talagang isang batas. Kailangan gagawa. Pero, kung tunay ang pagmamahal para sa Diyos ng Jehovah, nandito naman sa pamamagitan ng mga puno, magiging tayo mas malapit sa Diyos ng Jehovah. Ang ating pag-ibig para sa isa't isa, pag-ibig mas malapit. Kaya tayo na lang ay mga pagmamahal sa Kristo. Kaya, ang pagdalawa ay obligasyon ng Kristiyano. Kung saan naman ang ating paglilingkod sa larangan. Ito ba ay obligasyon ng Kristiyano o ito'y bagay na gusto mo? Sige na Ariel sa
Kaya ginagit dito sa para po option, ginagit dito sa kapag nagbahagi tayo mga bagay-bagay sa iba, ay mga haring nakapagpanood sa Diyos. Kaya, ang ginagawa pa natin, nakapagpanood sa Diyos. Kaya, hindi ko ginagawa sa kahilingan ng nakapagpanood sa Kaya, obligasyon, pero ano ang importante yan? Kaunay sa ating pagtupad ng mga obligasyon nito. Brother Perez? Dapat po ito ay buong puso. Ang ating motivasyon yan, ang ating saloobin, ang sarili natin. Okay? Tayo ay tutungo ngayon sa paraphrase. Sa ngayon, baka dahil sa kawalingan, sabi tayo o magawa ng sabi sa kapatid. Baka mausin tayo dahil dito. Kung talagang gusto natin malagang si Jehovah, gagawin natin lahat para ayusin ang problema. Diba? Baka kailangan natin hingin ng tawad sa tao sa natin. O sa kaso ng malubang ng kasada, kailangan natin hingin ng tulong sa hindi mga tagapangasiwa sa pagkasyon. Kung nagkasara tayo laban sa kapatid o laban sa Diyos, kailangan tayo ng pag-Diyos para itong paghahain o pagsakripisyo. Sa paggawa nito, kaya sorry natin ang ating nasirang kaugnayan kay Jehovah at sa ating kapatid at magkakaroon tayo ng makinis na kapatid. Nagtibayin naman ito ang ating panadig na alam ni Jehovah ang pinakamabuti para sa atin. Tanong dito, anong paghahain o pagsasakripisyo ang maaaring gawin ng mga Kristiyano para maisapuli ang mga nasirang ugnayan? Nakikita ko si Sister Pitts Marie. Kapag tayo po ay nagkasala laban sa isang kapatid dahil tayo ay may nasabi o nagawa na nakasasakit sa kanya o laban sa Diyos na Jehovah, kailangan po tayong kumilos agad para ituloy ito at gawin ang lahat para ayusin ang problema. Sa diwa po ng Mateo 5 verses 23 at 24, tayo ay pinapayuhan na humingi ng tawad sa tao na saktan natin. O sa kaso naman ng malubhang pagkakasala, sa diwa naman po ng Santiago 5 verses 14 and 15, pinapayuhan tayo na lumapit sa mga tagapangasiwa sa kongregasyon upang humingi ng tulong. At sa paggawa po natin ng ganitong paghahain o pagsasakripisyo, ay muli natin may isa sa uli ang ating nasirang kaugnayan sa Diyos ng Jehovah at sa ating kapatid, David ay mapaglugan natin si Jehovah, magkakaroon tayo ng malinis na buti at in return naman po sa atin, kalinibayan tayo nito na yung pananalig namin sa Diyos ng Jehovah ang pinakamabuti para sa atin. Ang kwento na ng mga buto na sa parang ito. Tayo ay tutungo na sa 11 at 12. Ang ilang hain at na pagsapasay ko at tinatawag ng mga handog at ang salo-salo. Ang mga ito ay manarawan sa pagpapayabaan ng Jehovah. Kakainin ang handog at ang kanyang pamilya at karne na inihain hayop para sa isa sa mga sinikainan sa templo. Ang nanungulang sa dobe at ang ibang sa dobe at liliko sa templo ay tumatanggap din ang pahagi ng karne. Ginagawa ng mga nagba ang pagkain ko dahil gusto nilang magkaroon ng mabuting kaugnayan sa Diyos. Sa diwa, siya, ang kanyang pamilya, ang mga sacerdote, pati na si Jehovah, ay masaya at mayabang magsalo-salo sa pagkain. Kaya sa paghahandog ng hain, magsalo-salo, sa diwa ay nanyahan ang manamba si Jehovah na kumain kasama niya. Napalang ka ng alala kung katanggapin ni Jehovah ang kanyang paanyaya. Kaya, gusto niyang hain sa Diyos ang pinakamalinaw. Ang mga hayang magsalo-salo ay bahagi ng palakas ng kuhanan ng kaputusan. At inihawatin ng mga ito ng mga tao ay maaaring magkaroon ng mapayapang kaugnayan sa Mindanao sa pamamagitan ng mas nakinagmahal ni Jesus. Sa ngayon, maaari natin makamit ang nagpagpag o pagkaibigan sa Jehovah kung pusan doon natin sa isyo o kagamitin ang ating mga tatangkilik at lakas sa pag-lingkod sa kanya. Tetraan ang tanong dito, ano ang maghahain pagsalo-salo? Kaya si Sister Rhea, kapag sorry,
ito po ay lumalarawan sa pakikipagpayapaan nila kay Jehovah. Ang nagkatun po, kasama ng kanyang pamilya at ang mga saserdote ay nakakatanggap po ng takdang bahagi ng karne. Sa diwa nga po, sila po at ang pati na si Jehovah ay masaya at payapa nagsasalo-salo sa pagkain. Ginagawa po nila ito dahil gusto nila magkaroon ng mabuting kaugnayan sa Diyos. Salamat. Ang letra D ang tanong, ano ang kaugnayan ng mga ito sa ating dalisay na pagsamba sa ngayon? Anong kaugnayan sa ating dalisay na pagsamba sa ngayon? At ating kaibigan sa lingkod. Ay maaari pong magkaroon ng kaugnayan sa mga sabay sa mas Oo nga. Kaya, ano magiging resulta sa kaya ni Jesus? At organize yung ipagkomento din ng larawan sa kanya ni Jesus. Doon sa larawan, pag-isipan natin sandali, ano ang nangyayari niyan? Ay sa ating suri ng mga mga tao. Hindi gaano kung ano ang kanilang pinakain. Pero lalo pa. Brother, si Kung na nakikita, meron hangin ng saro-saro. Na nasa larawan sila ay nananalangin at may pagkain sa harapan nila. Sa ating kapanahonan, ito ay maaaring larawan bilang paggamit ng ating mga lakas at patuloy na pinapakita sa paggamit sa Diyos ng Jehovah. Sa gawain pangarap ay sinasangkulan ng malawakang pagpapalagay sa pagitan ng mga material na basahin ang kinakailangan ng financial na mga tulog. Kaya naman ang pag-ayos ng mga tindang hall, kaya naman sa video hall, pagtulong sa mga kapatid. Kaya sa ganitong paraan, ito ay nakikita natin na nakabit natin ang animo ng mga nakaraan. Okay. Sister Ugnagos. Nabuo na sa templo, meron na mga Panginoon. At nakita natin ito na sa gaya ng mga kasamesa ng isang pamilya. At sila mismo ay naging ng kapatid sa mga iba buhay. Kaya nakipay nila na sa silote doon kung pagsama-sama buhay. Kaya ang sasilota ay pinatay ng hayop pagkatapos ng mga gaito. At ngayon sila ang pamilya at ang sasilota nakikipay kayo mo para sa iyong kapatid. Kaya ito ay pusang loob sa mga pamilya para kay Diyos mo ba sa kaya ito ay isang regalo para sa puso. Kaya at ito, kasuwato doon sa subtopiko natin kinapos dito na ang tamang sa loobin sa pagkakain. Ngayon tayo ay tutungo sa susunod na subtopiko, mga kapapalang halimbawa hinggil sa pagkakain. At ito sa rin ang 13 at 14. Tinatanggap ni Jehovah ang mga hanin ng tama ang salori ng lahat doon. Pero sa Biblia, may mga babalang halimbawa hinggil sa mga hanin na hindi katanggapan sa Diyos. Bakit nga tinanggihan ng mga ito? Isalangalan natin ang dalawang sitwasyon. Sinabi ni Propeta Samuel kay Haring Saul na panahon na para ilapat ni Jehovah ang kanyang hatol sa mga Amalekitan. Kaya naman, indusan ni Saul na ipuli ang mga maaway na ito na pinaan ang mga alagang hayop. Pero nang magtagumpay sa Saul ang kanyang mga tauhan, hindi nila tinanay sa Agag na hari ng mga Amalekitan. Hindi ipul sa Saul ang pinakakinakawan ng mga ito para maihain yung manong kay Jehovah. Paano tulungan si Jehovah? Pinagwil niya sa Saul dahil sa pagkakasuhay nito. Ano ang pagtuhan natin dito? At ang gawin lamang ng Diyos ang ating mga hain kung sinusunod natin ang pagkalit ng Diyos. Okay, bago tatalakayin natin ang parang ito, muli basahin natin sa Biblia ang unang Samuel 15, ang versikulo 22 at 23. Pag-suyo, Brother Teras, unang Samuel 15,
ang mga versikulo 22 at 23. Sinabi naman ni Samuel, meron bang kayo kalaki kalikuran sa inyo sa mga handog na sinusulog at mga hayop, gaya ng sa pagsunod sa tinig ni Yehova? Ganito, ang pagsunod ay mas mabuti kaysa hayop. Ang pagpipilipansin kaysa taba at magkaraang lupa. Sapagkat ang pag-iimagsik ay katulad ng kasalanan ng mahula at ang pagkilos ng may kapangahasan ay katulad ng paggamit ng mahiwagang kapangyarihan at nilagay. Kaya nung itinakwil mo ang salita ni Yehova, itinakwil na rin niya mula sa pagiging hari. Okay, ngayon, sa dalawang versikulo nito, may maliit na pangungusap na nais natin ibigin na siyang parang pinagkabuot dito. Sino gusto pagdinig dito? Isang maliit na bahagi ng versikulo na siyang pinagkasusi, pinagkabuot dito. Si Sister Eva. Ang diwa ko noon ay ang pagsunod ay mabuti sa tao. Eksakto. Pag nabanggit doon sa Leviticus na pagsunod ay mas mabuti kaysa sa akin. Yun ang ating katandaan habang tatalakayin natin ang parang ito. Ang tanong sa 13 at 14, bakit hindi tinanggap ni Yehova ang gusto ni Haring Saul? Si Sister Real. O, si Maria. Dahil po tatalitin ng Diyos sa Yehova at mga kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Oo nga. Yun ang pinaka-importante, Brother Sister Maan Miguel. Natin po sa unang Samuel chapter 15. Bago pumunta si Haring Saul na magpagtiba sa bahay ng Israelita, tinagpilan muna siya ni Propeta Samuel na kailangan ipunin lahat ng mga kaaway, pati na yung hari o kaya naman yung mga halagang hari. Pero makita natin sa huli, hindi sinunod yun sa Saul, kundi dinala niya yung hari ng Amalekita na si Agag at mga kawan para di mo natin ihain ito kay Yehova. Kaya hindi naman tinanggap ni Yehova yung handog ni Haring Saul dahil mali yung motibo sa loob ni Saul sa paghahandog. At ito nga, tinanggit ko sa unang Samuel 15:20-23 na tinangkwil ba si Saul dahil hindi niya sinunod yung mga talubin sa kanyang Diyos. Oo nga. Kaya nakikita natin na madalas pa rin ito sa loob ng mga tao. Pili-pili nila, sarili gusto nilang gawin, hindi naman ang pagiging ng Diyos. Kaya katatanggap-tanggap ba ni Yehova kung ano ang sariling mga iniisip ng mga tao? Brother Swede? Hindi ko sa tulad-tulad na sa katulad ng tao. Sabi yung nila, mali man, mabuti man sa nila. Hindi na sila nilipat pa rin yun. Kasi yun daw, mabuhay kasi mamatay, kaya magiging katulad mo. Kaya ano man ang ganang inisip ko ng isang tao. Kaya napakahalaga yung susing punto na ating ilingin sa mga salita ng Propeta Samuel. Tayo ay tutungo sa parako 15 ngayon. May isa pang halimbawa sa aklat ng Isaias. Ang nasiligan ng panahon ni Isaias ay nagkahandog para patawarin sila ng Yehova. Pero walang sabihan mga ito dahil gumagawa naman sila ng masama. Ano ang pakinabang ko sa karamihan ng mga hain? Tanong ng Yehova. Tama na sa akin ang buong panghandog na sinusunod ng mga maramang tupa at mga tabaan ng mga katabayang hayop. At sa dugo ng mga guyang toro at mga lalaking kordero at mga pambit na lalaki ay hindi ako nalulutot. Kaya dito ang pag-ibagal para mula pagulong ang mga handog ng mga puti. Insenso, ito ay kanimari-mari sa akin. Ano ang problema? Sinabi sa kanya ng Diyos, kahit nanalayan kayo ng marami, hindi ako nakikinig. Ang inyong mismo mga kamay ay napunto ng pagbubuo ng dugo. Magugas kayo, magpakalinis kayo,
alisin niyo at sa paan sa inyong mga gawain mula sa harap ng aking mga mata. Bilhin ninyo ang paggawa ng masama. Ang tanong ng 15, ano ang masasabi natin hingil sa paghahandog ng mga Israelitang gumagawa ng masama noong panahon ni Isaias? Si Abraham. Ang panahon ni Esaias ay naghanggol para patawarin sila ni Yehova. Pero walang silbi ang mga ito dahil magawa naman sila ng masama. Okay. Kaya, ano maating masasabi tungkol sa saloobin ng mga Israelita ng araw ni Isaias? Ano ang halaga ang saloobin nila? Brother San Miguel? Isip ko niya na maghahain sila para mapagtakpan ang mga kasalanan. Pero ito, nais ng Diyos na Yehova na kanyang pinahain mula sa kanila. Ano naging tingin ni Jehovah sa mga panalangin nila? Ayon sa ating mamabasa sa palagay dito. Marami pa rin hinahanap ng mga kapatid na Si Sister Doris, na Maski sa kanilang panalangin ay hindi nakikinig si Jehovah dahil sa ginagawa nilang kasalanan. kaya parang paalala pa rin sa atin na hindi nagbabago ang tingin ni Jehovah sa ating team. Ito'y may isa pa rin ang ganitong salita. Basahin natin ang para 16. Hindi tinanggap ni Jehovah ang mga halik ng mga kasalanan hindi nagsisisi. Pero tinanggap niya ang mga panalangin ng loob, ang mga tiing-tiing at sikap na sumunod sa kanyang mga utos. Noon ang balangkas na konsan sa mga taong iyon na makasalanan sila at nangangailangan ng kapatawaran. Dahil dito, nagsisisikan. Dapat din natin itinanin na kailangan natin ang hain ni Kristo at tanging makapagbabayad sana sa ating mga kasalanan. Kapag nawalawaan at inahalaga natin ito, nalulugod si Jehovah sa ating Panginoon sa Kanya. Ating basahin muna ang awit 51, versikulo 19 at 17 at 19. Awit 51, 17 at 19. Ang mamahayin sa Diyos ay isang wasak na espiritu. Ang pusong wasak at tulog ng Diyos ay hindi mo hahamakin. Kung ano gayon, ay malulunod ka sa mamahayin ng kapila, sa iyong sinusunod at sa buong mundo, kung magkagayon ay mga turo ang iahapon sa iyong sariling mga. Dapat kaya ang tanong dito, paano magiging tatanggap-tanggap sa Diyos ang isang hain? Si Brother Denisa. Magiging tanggap-tanggap na po sa Diyos na Yehova ay ang ating mga panalangin at ang ating handog. Hindi po tayo at nasisikap na sumunod sa kanyang mga utos. Pero kailangan ng higit pa, Sister Canaris, Sherry. Magiging katanggap-tanggap nga po ang ating hain sa Diyos kung ito ay bunga ng ating pagsisisi sa ating mga kasalanan. At kailangan din po na kilalanin natin na kailangan natin ang hain patungo sa Kristo. At kailangan tanggapin natin na tanging ito lamang po ang makapagbabayad sana sa ating mga kasalanan at inuunawa natin ito at pinahalagahan. Tayo ay tutungo na sa huling topiko, mananampalataya sa hain ni Jesus. Sabi natin ang huling tatlong paragraph. Halina lamang ng mga lagay ng Diyos ang nakita ng mga Israelita. Pero nakikita na natin ang katuparan nito. Ang mga batas ng sa pagkahain ay nagturo sa mga Israelita kung ano ang kailangan nila gawin para magkaroon ng mabuting kaugnayan sa Diyos. Kailangan nila ipakita sa Kanya ang kanilang pasalamat. Ibigay sa Kanya ang pinakamabuti at kilalanin na kailangan nila ang pagtubos. Sa ngayon, natulungan tayo sa resulta na paunawaan sa pamamagitan ng kanyang pagtubos ng Jesus. Aalisin, inuhubang kasalanan at kamatayan ang pakinggan. Sa pamamagitan din ito, ang patawad ang ating mga kasalanan para magkaroon tayo ng mabilis na bibig na
ngayon. Sa mga kaloob na ayaw na lubos. Para makinabang sa aking magtubos, hindi sapat na basta maulawa na lamang natin ito. Sulat na Apostol Pablo. Ang kasulatan ay naging tagapagturo natin na umaakay ng Kristo upang tayo ay may pahayag na matuwid dahil sa pananampalataya. Kailangan ipakita natin ang pananampalataya niya sa pamamagitan ng mga gawa. Kaya naman, pinasigla ni Pablo ang walang sigong mga Hudyong Kristyano na ikapit sa kanilang buhay ang palampas sa kaalaman na unawaan nila dahil sa kausapusan. Sa gayon, ang kanilang pag-awig ay may kasuwako ng mga simula ay tutulong nila. Pagkaman hindi na kahilingan sa mga Kristyano ngayon na sundin ang sa mosaiko, kailangan pa rin natin maghandog ng mga hain o gumawa ng mga sakripisyo na katagang-tagang kay Jehovah. At alakayin sa susunod artiklo kung paano natin ito magagawa. Salamat sa pagkakasap sa mga natin. Ngayon, meron dalawang tanong pa dito. Letra A, paano natin maipakikita kay Jehovah ang pasasalamat para sa haing pagtubos ni Jesus? Kaya ang mga gusto, ako ko pa, tapos na, mga patatato sa magkalat nito. Kaya paano natin maipakikita kay Jehovah ang pasasalamat para sa haing pagtubos ni Jesus? Brother Ramos. Hindi basta, tinatanggap ko ang pagtubos. Hindi basta gano'n. Kailangan, ayon sa parako, lumakad sa pananampalataya. Na ibig sabihin, kumuha ka ng tumpak na kaalaman, pagsisihan ang mga kamalian, mga masasamang gawa. At pagkatapos, ay tanggapin mo ang salita ng Diyos at ikapit mo sa magandang paraan. At pagkatapos noon, ay ikaw ay pag-alay at pagpabautismo, doon pa lang sa paraang yun, doon mo matatanggap ang haing pagtubos ni Jesus Cristo. Oo na. Pero doon sa nabanggit na teksto sa paralo dito, Santiago 2:26, ano ang siyang ebidensya na may pananampalataya tayo? Si Sister Ana, yes? Ang pananampalataya nga po natin ay totoo kung ito po ay may dalang ginagawa. Pagka walang gawa, ano sabi ni Santiago? Ang pananampalataya ngayon ay patay. Ating basahin pa ang Roma 2:21 hanggang 23. Gayunman, ikaw ba na nagturo sa iba ay pinagtuturo sa iyong sarili? Ikaw na nangangaral na huwag magnagawa at nanakaw ka ba? Ikaw na nagsasabing huwag mangalumya, nangangalumya ka ba? Ikaw na nagpapahayag ng pagkapuhi sa mga idolo, inanagawan mo ba ang mga idolo? Ikaw na nagmamagpuri dahil sa kautusan, sa pamagitan ba ng iyong pagsalansang sa kautusan, ay winawalang laban mo ang Diyos. Kaya, parang itong mga katanungan, ang pangalan nito ni Pablo, may kakapit natin din sa ating sarili, diba? Kaya, paano masasabi natin na lalo na halata na tayo ay tunay na nagpapasalamat para sa ating pagtubos ni Jesus. Sister Princess, Samantha. Hindi po sapat na basta natin mauunawaan ang haing pagtubos. Dapat sa pamagitan po ng pananampalataya, dapat gamitin natin sa gawa. Dapat natin ikapit sa ating buhay ang balangkas ng kaalaman na unawaan natin dahil sa utos ng mosaiko. At ang ating paggawa ay dapat maging kasuwatan ng mga simula ay itinuturo natin. Okay. Kaya ang huling tanong dito, letra B, ano ang tatalakayin sa susunod na artikulo? Tatalakayin sa susunod na Maghandog kay Jehovah ng buong manunuwang mga
Wala. Paano magagawa natin ito? Yun ang alamin natin next week. Pero bilang pagre-repaso ng ating susi punto sa artikulong ito, balikan natin ang tatlong katanungan sa page 16 sa gilid. Sa ano lumalarawan ang mga ahing itinagda ng kabusang mosaiko? Si Sister Alejandro. Ang pangangayang magdarapo ng kabusang mosaiko nga po ay lumalarawan sa amin ng isang balahain ni Jesus. O nga, dahil ano ang sabi ng Hebreologist tungkol sa kabusang mosaiko? Ano ba siya? Ano lang? Sister Alejandro. Anino. Kaya mga detalye ay magiging halaga lamang sa ating Panginoon Jesus. Ang pangalawa, ano ang pagkakatulad ng mga hari ng mga Israelita at ng hari ng mga Kristiyano sa ngayon? Si Sister Aya Sanchez. Pinapakita po ng mga Israelita ang kanilang hari sa Jehovah bilang isang loob o kahilingan na may pasasalamat at sang-ayunan ang pinakamabuting gawa. Sa ngayon po, bilang nitipan ko si Jehovah, tayo po ay naghahain bilang papuri paghahayag ng intereses ng kaharian ng Diyos na siyang ating pag-asa. Ngayon din po ang ating mabuting paggawa at pagkakahari sa mga bagay-bagay ng sipa. Okay, at ang huli, paano nagiging tanggap-tanggap o di katanggap-tanggap kay Jehovah ang isang hari? Sister Leah? Tanggap-tanggap na ako sa Diyos ng Jehovah yung mga panalangin at pagkakot kapag ito nga po ay nagsisigat na sumunod sa kanyang mga utos. At sa kabilang banda naman po, hindi po naman tinatanggap ng Jehovah yung mga kain na mga makasama na hindi nagsisisi. Kaya kung kayo masasabi natin, suwat na nating tema, marami ang ating matutunan mula sa palangkas ng katotohanan na ating masusumbungan na sa batas o sa ito. Maraming salamat sa inyong mga mahusay na komento at bago pa tayo ay sa matatapos sa ating pagpupulo, meron isang paalaala. Baka karamihan ang nakaalam na, pero nagkaroon ng isang maliit na printing error sa ating invitation sa memorial. Ang nakalagay para sa special talk, ito ay April 15, pero sa katunayan, baguhin natin ito at gawin April 8. Yun ang petsa ng special talk. Kaya bago pa ipasagamay ng ating mga tinuturuan o tinataya, gakin ninyo na binago ang letra, ang dalawang figure 15 at gagawin natin 8. Bilang konklusyon ng ating pag-aaral sa pantayan, tayo ay muling iniyalayahan at tumayo upang sama-sama ating awitin ang awit numero 13 o convenient na tumayo kayo. At ang tema nito, isang panalangin ng pasasalamat salit sa awit 95:2.
Tayo ay magpapasalamat po. May dining Ama at bilang soberano. Tunay na isang pribilegyo para sa amin na nakarating kayo sa panalangin at malaman na laging handa kayo at pakinggan namin mga pagsusumamo. Naunawaan namin naman na mahalaga para sa amin at kaming lahat ay magbubuo ng isang mabuting pangalan o reputasyon sa pamumuhay natin at narinig namin sa aming pangayang pagmamlan. Pero alam namin din na ito'y lalo mangyayari sa buong pamumuhay namin at kung ano ang aming tinalakay sa aming pagsusuri ng ating sa bantayan, naging halata para sa amin na ang aming buong pagkilos sa ikasanto. Naunawaan namin naman na ang aming paglakad sa pananampalataya ay humihingi na kami rin ay magtatagay ng isang pagsakripisyong espiritu, hindi naman ng mga handog tulad ng mga sinaunang lingkod ninyo sa Israel, pero may hahandog namin ngayon ang aming panahon, ang aming lakas, ang aming mga tinatagay sa inyong ministeryo, at alam namin ang maaaring maging bunga nito ay buhay na walang hanggan, hindi naman para sa aming mga sarili, pero pati rin sa mga daigdig na tao na nakikinig sa aming mensahe. Amang Yehova, nais namin magsuri ng patuluyan ng aming sarili upang matiyak na kami ay maaabot sa inyong mataas na pamantayan na taglay namin ang tamang motibo sa paglilingkod sa inyo. Mahal kayo namin ang Diyos ng Yehova kahit sa lahat ng ginawa ninyo at buong puso, nais namin pagtikuran kayo. At tulungan ninyo kami na laging magtatlayan ng tamang motivasyon sa lahat ng aming ginagawa, lalo na doon sa aming mga kain ng pagpuri na ibibigay sa pamamagitan ng mga natin. Alam namin naman na dahil sa aming di kasagdaran, madalas sa kami ay napupunan. At hinihingi namin na sana patawarin ninyo kami sa mga bagay na ito at tulungan ninyo kami na matuto para sa aming mga pamilyan at maging determinado na iwasan ang mga yaon. Ano ka't maghakalakad kami sa araw-araw na may mabilis na ipin. Kapag Yehova, tanggapin ninyo ang aming pusong pasasalamat ng aming mga kapahayagan at papuri sa inyo dahil ang mga ito ay lagi nais namin maabot sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo ng mga kaibigan, anak, at ilang alibawa.
Tama.